Magsiawit na tayo, yung magaganda lang. Yuki, ang saya mo yata ngayon ah. Siyempre, magpapasko na eh. Huh? Huwag kayong magsaya dahil parating din siya. Ang reyna ng lagim. Reyna ng lagim, pero hindi ba si Santa Claus ang dumarating pag magpapasko? Ang Santa Claus kasi dumarating dito sa amin, ayun naniningil na renta, kaya yun ang tawag namin sa kanya. Ah, ganun ba? Kaya wala kang karapatang magsaya dahil wala tayong pambayad. Naintindihan mo? Tama na nga. Nakalimutan mo na ba? Mahalaga para sa ating 4 araw ng Kapaskuhan, hindi ba? Talaga? At bakit naman? Sino ka naman? Hindi pwede sa Christmas tree yan! Yuki, bakit mo naman nasabi na mahalaga sa inyong 4 ang Kapaskuhan? Nagsimula ang lahat nung 1 taon. Nadestino kasi ang papa ko noon sa malayong lugar. Kaya napilitan ako manirahan dito ng nag-iisa. Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko nung dumating ako sa bahay na to. Ako po si Yukinojo Toyama. Magandang araw po. Ako ang may-ari ng bahay na to. Kayo po? May problema? Ang iniisip ko kasing daratnan ko dito ay isang... Makinig ka! Curfew ay 9 p.m. At dapat sa loob ng 30 minuto tapos ka na sa pagkain. Sorry po, mali ang naisip ko. Teka, sino ba yun? Kumusta po? Ako si Ranma Rumori. Grabe, mukha siyang isang tunay na prinsipe. Ikinagagala kitang makilala. Ang ganda mo naman. Teka! Hindi ako babae, lalaki ako! Lalaki ka? Kayo ang magkakasama sa bahay na to, kaya inaasahan ko magkakasundo kayo. May parating na isa pa na kaedad nyo rin, kaya sigurado ako makakasundo nyo siya. Sana naman. Babae na yung darating mamaya para makasundo ko siya. Talaga? Kasing edad namin? Mukhang masaya to. Teka, bakit may mga bulaklak ngayon dito? Ako na sigurong hinihintay nyo ngayon. Ako si Takinaga Oda. Magandang araw sa kanilang lahat. Magandang araw din sa iyo, iho. Ang cool naman ng isang to. O paano? Ngayong kompleto na kayo, pumasok na tayo sa loob para maiayos nyo ng mga gamit nyo. At para makapagmerienda na rin. Balita ko, byuda na daw siya. Swerte ko naman. Baka siya nang hinahanap ko. Ano? Hindi pwede. Wow! Ang ganda! Ang lambot naman ng kama ko. Siguradong tatanghalin ako ng gising nito. Napakalaki ng bahay na to. Tapos ang ganda ng landlady namin at ang cool pa ng mga makakasama ko. Para tuloy akong pumasok sa ibang mundo nito. Ang saya! Kakaibang experience to! Ang paraan para maging isang tunay na dalaga. Nung panahon na yon, hindi pa namin kasama si Sunako. Ay mali, hindi pa pala ako kailangan nun. O ano, masarap ba? Napakasarap niyo pala magluto! Kakaiba ang lasa nito, parang... Sa isang sikat na French restaurant lang ako nakatikim ng ganitong klaseng pagkain. Yuki, gusto mo pa ba? Sige, gusto ko pa! Dapat nagtira ka ng space dyan sa sikmura mo kasi meron pang dessert. May dessert pa tayo? Paano kung... alukin din kita ng mas kakaibang dessert? Ano? Baka kasi gusto mong tumikim ng ibang dessert. Ibibigay ko sa'yo. Tama bang mga narinig ko? O baka naman nagkakamali lang ako? Hindi kayo dapat nag-aaway sa harap ng pagkain. Hindi ba, Auntie? Auntie? Tama bang dinig ko? Tinawag mo kong auntie? Naku po! So sorry na po! Bitiwan mo ang pisli ko. Kailangan ka pala munang maturuan kung paano makipag-usap ng tama. Mabuti na lang at dito ka na. Awasin mo naman sila! Bakit? Aray! Anong bakit? Yan ang bakit kayo! Pasensya na! Sige, Aray! Tama na po! Aray! Ano ba? Awatin mo na! Ayoko. Hayaan mo na lang sila. Ano ba yan? Bakit tayo lang magkakasama sa isang bubong? Ay dapat magkasundo tayo lahat! Anong nakakatawa sa sinabi ko? Wala naman. Tama nga at sinabi mo. Pasensya na. Hindi ko gusto ang mga ganitong eksena. Hindi kasi ako sanay. Paalam na. Makulay na buhay sa high school. Ito na lang ang gawin mo. Ha?
Alam mo, Yuki, ipinadala sila ng pamilya nila para matuto silang makisama sa iba. Si Ranmaru masyadong makasarili at matigas ang ulo. Si Takinaga naman, palibhasa, istrikto ang magulang, kaya hayan, naging antisocial. Kaya hindi mo rin sila masisisi. Ang kailangan nila ngayon, tamang pagsubaybay. Huh? Sa totoo lang, hindi naman talaga sila may tuturing na masasamang tao. Kaya sana naman, intindihin mo na lang sila, okay? Ranmaru! Oy, Ranmaru! Alam mo ba? Ah! Wow, sino siya? Ang cute naman niya. Sumali sa laro namin, bata. Pwede ba? Hindi na ako bata, no? Ano bang kailangan mo? Ranmaru, baka gusto mo akong tulungang maglinis. Total naman, ikaw ang dahilan, kaya marumi ngayon yung dining natin, hindi ba? Pero hindi ko pa nasusubukan maglinis kaya hindi ako marunong. Kaya ikaw na lang, Yuki. Busy pa ako sa mga girls ko eh. Oo nga. Ang kapal mo! Takinaga, tulungan mo akong maglinis. Nagbabasa pa ako eh. Tingin ko, pareho lang tayong hindi marunong maglinis. Nagkakilala na ba tayo dati? Oo, una tayo nagkakilala sa isang party. Pagkatapos, sa isang kendo competition naman. Natatandaan mo na? Ako ang nanalo noon, di ba? Kaya lang ako sumali dyan sa kendo competition dahil yun ang kagustuhan ng Oda family. Kilala ang pamilya niyo sa flower arrangements. Tama ka dyan. At ang pamilya Mori ay isa sa mga nagmamay-ari ng mga hotel. Tama, ganun na nga. Naku, mga anak mayaman. Galing sila sa mayayamang pamilya. Samantalang ako, galing sa ordinaryong pamilya na kung hindi pa magpuyat sa trabaho ay hindi kakain. Ah! Sasabihan ko si Miss Nakahara na maglagay ng lock sa kwarto ko. Ah? Magpapalagay din ako ng sarili kong TV. At sariling shower room. Imposible yan. Kung maglalagay ako ng lock, hindi ka makakalabas, Takinaga. Ranmaru, itigil mo ang pagdadala ng mga babae dito. Hindi ko hayaan mag-asal bata kayo dito sa loob ng pamamahay ko. Ayoko kasi sa lahat yung inaabala ko lalo na sa oras ng pagbabasa ko ng mga libro. Sana lang naman may konti kaming privacy dito. Hindi uubra sa akin ang kalokohan mo, Ranmaru. Umayos ka bago pa kita palayasin. Walang dinner hanggat hindi nalilinis ang dining area. Mamaya nyo na sabihin ang reklamo nyo. Pagkatapos nyo maglinis, maliwanag ba yon? Tayo lang ang maglilinis niyan. Mabuti pa, maghanap tayo ng katulong para gumawa niyan. Imposible yan! Siguradong hindi papayag si Auntie! Alam ko na. Sa labas na lang tayo mag-dinner para hindi na tayo maglinis dito. Pabalik na lang muna ako sa kwarto. Mabuti pa, magpa-cater na lang tayo para sa dinner. Sandali lang! Huh? Ano ka ba? Bakit, Yuki? Nakakainis kayo. Isang playboy at isang nerd. Wala kayong pakialam sa ibang tao. Lalo na sa nararamdaman nila. Galit ako sa inyo, ang yabang nyo! Tumahimik ka! Huwag teka! Ako naman! Huwag mong iniinsulto ang pagiging playboy ko! Ay, naku. Wala akong panahon sa kalokohan. Hoy, ikaw! Huh? Etong sayo! Ito sa'yo! Para pala kayong mga bata noon, ang bababaw nyo! Ikaw, nung bagong dating ka, wala kang kibo. Parang ang bait mo. Bakit? Mabait naman talaga ako, hindi ba? Yun ang akala naming lahat. Gusto mo magkwento kami? Para kang laging may bibig na matalim na kutsilyo. Matalim na kutsilyo? O bakit sula ko? Matalim na kutsilyo? Matalim na kutsilyo? Totoo yun. At nung araw din na yun, Narito na ako! Ano nangyari dito? welcome home, Auntie! Pinasasakit niyo ang ulo ko, pero hindi bale. May natagpuan ako kaninang pauwi ako rito. Huh? Iho, pasok ka na dito. Sino naman yan? Auntie. Siya si Kyohei Takano. Makakasama niya siyang titira dito sa bahay. Sandali, ibebenta niyo ba ako sa kanila? O makakasama ko rin silang tatlo na ibebenta ninyo? Ha? Hoy, hindi kami ganong klaseng lalaki, no? Oo nga, disenteng tao kami! Auntie, saan niyo ba napulot ang lalaking yan? Nakita ko siya nagtatago sa malaking kahon sa gitna ng ulan. Para siyang kawawang tuta. Auntie, totoo ba yan? Takinaga, naniniwala ka ba sa kanya? Tumahimik ka, ang ingay mo eh. Nakakainis na talaga ang pagiging suplado niya!
May bisita ka. Boss mo daw siya sa pinapasukan mo dati. Kyohei, bakit bigla ka nalang umalis sa tindahan ng walang paalam? Nag-alala tuloy ako sa'yo. Makinig ka. Huwag ka na magpapakita sa akin! Alam mo, hindi mo siya dapat... May sasabihin ka? Wala naman. Sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin. May mga pinagtataguan ka ba? Andy, Ano yun? pag may naghanap sa akin, sabihin niyo wala ako. Kahit tawag sa telepono. Palagi na lang nangyayaring ganito at ikaw na naman ang may kasalanan. Yohei, tingnan mo to. Magdahan-dahan ka kasi sa mga salita mo. Nakakasakit ka ng damdamin ng iba. Ikaw, sabi mo naman ako, please. Lumabas ka na dito, Yohei. Kyohei, pagod na ang mama sa ganitong sitwasyon. Hello? Sorry, pero wala dito si Kyohei Takano. Ano ba naman? Sinabi nang wala siya dito eh. Ang kukulit niyo eh. Sinabi lang. Ano ba? Paano mga to? Teka, ano ba yan? Nakuha ko sa mailbox kanina. I love you? Sinulat na dugo ang gamit. Ano kaya naman ang envelope na to? Teka, buhok na babae. Ingatan mo ito na parang ako na rin ang iniingatan mo. Love you. Bakit ka umiiyak? Kasi naman, sobra na to eh. Pag nagpatuloy ang ganito, hindi na ligtas ang buhay ni Kyohei. Tumahimik kayo! Kaibigan kami ni Yohei. Ako? Oo, tama ka. Girlfriend ako ni Yohei, kaya huwag mo siya itago sa akin. Nasaan siya? Ilabas niyo na siya! Kami na siguro meron itong asa. Nag-hire kasi ako ng detective. Papa-escort ko siya sa pulis pagpapasok siya sa school hanggang sa pag-uwi kasi pinalayas na rin siya ng mama niya doon sa bahay nila. Sandali, huwag kayong magalit. Ano ba kasi talaga nangyari? Meron kasing mga desperado dito na gustong kidnapin si Yohei eh. Tama, para masolo na nila ang one and only ko. Sinampahan pa siya ng kaso ng sexual harassment sa trabaho. Nakakaawa talaga si Yohei. Ano? Sexual harassment? Hindi pwede ito. Ako si Yukinojo Toyama, ang magtatanggol kay Kyohei Takano. Mula ngayon, walang makakapalakit sa kanya. Wag na. Bakit ka tumatanggi sa tulong na inaalok sa'yo? Kayo lahat! Huh? Wala dito si Kyohei, kaya magsiuwi na kayo lahat! Inuulit ko, wala dito si Kyohei! Umuwi na kayong lahat! Pakiusap! Ayun siya! Itinatago lang pala ng mga masasamang loob na yun ang prinsipe natin! Nakasakto nila si Prinsipe Yohei! Iligtas natin siya! Iligtas na tayo! Wow! Romantic! Hindi na maganda to. Isara ng mga bintana. Ilabas siya! Anong gagawin natin? Hindi natin sila basta-basta matataboy. Hindi ko rin alam. Naguguluhan na rin ako sa mga makukulit na yan. Hindi ko na alam kung paano nila ako titigilan. Alam ko na! Ranmaru, pagkakataon mo na to! Huh? Dahil sa kintab ng buhok mo at kinis ng kutis, ganda ng katawan at sa pamatay mong tindig, siguradong mababali na lahat ng atensyon nila sa'yo. Kaya chance mo na yan! Kung gano'n naman pala eh, edi wala na akong ibang choice. Tingnan niyo, may lumalabas! Pero hindi si Kyohei yun, di ba? Hi girls! Kumusta na ang magagandang dalaga dito? Teka, sino kaya siya? Wow! Wapa niya! Gusto ko sana kayong imbitahin sandali sa... Teka, sandali lang! Ano ba? Isa-isa lang! Ano ba kayo? Nasisira ng damit ko! Aray, aray! Dahan-dahan lang! Girls, makinig kayo sandali. Ako nga pala ang fiancé ni Kyohei Takano. Ang mabuti pa, umuwi na kayo ngayon sa mga bahay niyo, okay? Teka, lalaki ka, di ba? Aha, ano ka mo? Pero lalaki ka pa rin! Ano mo yun? Girls, attack na!
Sinubaran nila ako. Isa na lang ang paraan. Teka, ano yan, guys? Mas madali ito kaysa isa-isahin mo silang kausapin. Hayan, ibato mo sa kanila. Teka, sandali! Saan ko ito iagin? Nakakatawa ka. Hindi yun nakakatawa. Gusto ko lang tulungan at protektahan ni Yuki. Tapos itong igaganti mo. Bakit? Kaya mo ba itong lusutan na nag-iisa? Gagawin mo rin sa kanila yung ginawa mo kahapon sa bisita mo lalaki? Kung gusto mo sa mas magulong buhay, hindi ka namin pipigilang umalis. Mr. Kahara! Mga polis kami! Nakatanggap kami ng reklamo na sa pintan nyo raw tinatago dyan si Mr. Toy Takano! Ang OA naman, para tuloy tayong mga kidnapper. Ewan, bahala sila. Isuko nyo na siya sa amin! Mr. Kahara! Lumabas po kayo doon! Tingnan niyo! May lumalabas na! Ayun na siya! Buhay na yan! Lumabas na rin siya sa wakas! Bakit ganun? Ay! Nakikiusap ako sa inyo. Tigilan niyo na ako. Ang mahal ko! Yuhin! Yuhin! Bakit? Tumayo ka na na! Hindi mo kailangan gawin yan! Tumayo ka na dyan! Yuhin! Pakiusap! Yohei Takano, kinidnap ka ba't sa pilitang ikinulong sa bahay na yan? Mag-imbestiga ka sa loob. Yes, sir! Sandali lang. Sino nagpahintulot sa'yo pumasok sa loob? Walang sino man ang makakapasok sa bahay na yan. Anong sabi mo? Yuhin! Yuhin! Sir, para sa'yo na natin ang pagpasok. Hanggang dyan na lang kayo. Anong karapatan yung guluhin ng bahay na to? Nai-iskandalo tuloy kami. Ayun ang kidnapper. Arrestuin siya. Meron ka nga palang tawag, Mr. Sheriff. May tawag ako. Hello, Senator. Nako, kayo po pala, Commissioner. Ganun po ba? Legal po ang pagbibigay ni Miss Nakahara ng protection kay Kyohei? Girls, makinig kayong lahat sa akin. At kayo din, mga officer. Silang apat ay tinuturing ko ng mga tunay na anak. Ngayon, kung meron man sa inyo mananakit o manggugulo sa kanila, sa akin kayo mismo mananagot. Hoy kayo! Umalis na kayo dito ngayon na! Aalis na din po kami. Pasensya na. Tara na, bilis. Yes, sir! Bilib ako sa'yo nung lumuhod ka. Tumigil ka nga. Siya nga pala, simula ngayon, hindi na kayo padadala ng pera ng mga magulang nyo. Ha? Pati ako? Aba, syempre, hindi ako pwedeng magkaroon ng favoritism. Gusto ko pantay-pantay kayong apat. Kayo na ang gagawa ng paraan para makabayad ng renta nyo. Ano? Yun na lang ang hinihingi kong Christmas gift mula sa inyo. Ibang klaseng Christmas gift yun, ah. Yun pala ang storya niyong apat. Ang saya, di ba? Yun ang unang Pasko namin na magkakasundo at nagtatawanan kami lahat. Kaya naging memorable yun para sa amin. Tama na nga, Yuki. Nakakahiya. Ang baduy natin. Ikwento mo na lang yung hilig mo sa mga damit na pang babae. Ako? Sa mga damit na pambabae? Hindi naman hilig. Sinubukan ko lang magbihis ng ganun dati. Oh? Helicopter kahit may niebe? Hindi kaya... Siguro siya na yan. Narito na siya. Merry Christmas! Merry Christmas, Randy! Takinaga, magkano ng pera mo dyan? Si Ranmaru muna ang tanungin mo. Ikaw, Yuki. Wala pa nga eh. Ikaw, Kyohei. Oo nga, may naipon ka na ba? Merry Christmas! Tapos na yung kwento tungkol